Ako, ibang klase yung problema nakikita ko na hindi nasisilip ng iba meron dalawang conflicting rules Once the impeachment is taken up, or the impeachment court is constituted as one, then kailangan tapusin yung the impeachment trial must end. Although, I mean, to the end. Ganun, Pero ako, tingin ko, yung 20th Congress ang maganda mag-decide. So, di ba? Nako, kabahan na ho dito si Tamba mga kabaitan. Naritong Makabayan Law. Mamamatay tao ito, murderer. That is a serious allegation. Where is my proof? Ibig mo sabihin, he will have to face the consequences of the allegation just because it is serious? Anong problema mo, Mr. Garcia? Susundin mo, ba't dinimanda mo? Tama naman pala. Si Janice Negamo, sapagkat kaalyado ng gobyerno, di ba? Iimbitahin mo sa party sa Malacanang yung widow, kasama yung presidente. Si Janice Negamo, mayor ng Pamplona, nasa 1st District. Tumakbo siyang congressman ng 2nd District. May disqualification, inaksyonan ba? Wala. Yun, obvious. Factual. The facts are not disputed. Dinisqualify ba? Hindi. Dadagan, Balita News Update. Dadagan, Balita. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin. Nakapag-anin na tayo. Okay. Ay, sa milyonaryo, sama-sama tayo. Babago mo. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan. Magandang buhay. Kamusta ho ang lahat? At ngayon po ay nababalik naman tayo para sa paglalahad ng po ng panibagong impormasyon, balitaan. At ngayon po ang paksa natin ay medyo very interesting ho ito mga kabitaan. Dahil nga po ito ay patungkol sa or usapin ito ng impeachment. At dito ho natin malalaman mga kabitaan na matutuloy ba itong impeachment ni Sara Duterte. Parang nalabuan na ho itong si Senator-elect Tito Soto mga kabalitaan. And of course, itong sino ba yon? Itong si George Garcia mga kabitaan, tinanggalan ho ng maskara ni Attorney Topacio. Anyway, balikan ho natin yan. Pag-uusapan natin yan maya-maya mga kabitaan. Meron ho tayong tatlong paksa ho ngayon at ilalahad ho natin dito para ho maintindihan at kung merong kabaluktutan ay itutuwid ho natin dito mga kabitaan. Pero bago pa po ang lahat, huwag kalimutan ho, magtulungan ho tayo, i-share nyo po yung video ito at para malabanan natin yung mga taga-gurgor ng ating bahay, kailangan nyo po i-on ang notification. Pindutin nyo po yung notification bell. And then subscribe sa hindi pa po nakapag-subscribe. And of course mga kabaitaan, pasasalamatan ho natin, i-welcome ho natin yung 200 na new viewers ho natin mga kabaitaan. Sana itong 200 ito na kapapanood, kapapasok, mga bagong salta ho. Sana nag-subscribe ho kayo at pinutin ang notification bell. Kasi napapansin ho natin na unti-unting binababaan yung ating mga subscribers. Pero sabi ko nga po sa inyo mga kabitan, hindi ho nila tayo mapipigilan. Dahil tuloy-tuloy lamang ho ang ating labanan hanggang sa 2028 presidential elections na kung saan ay sinusubaybayan ho natin yung takbo ng politika at yung kanilang pagtataydor kay VP Sara Duterte. Saan mang lupalop na ating mundo, basta may mga Pilipino, Luzon at Kabisayan o Mindanao, ang bahay at programang ito ay para ho sa ating lahat. So sisimulan ho natin dahil nga po ay meron hong dalawang panuntunan sa impeachment at ito daw ay question mark, conflicting daw mga kabaitaan. Tama nga rin naman. Paano ba hindi magiging konflikto ito? Patapos na ho yung 19th Congress at July 30 yata, kung hindi ako nagkamali, ay wala na. Simula na ho yung 20th Congress mga kabaitaan. So, may batas po ba tayo na itutuloy ito? Maliban lamang yung mga bagong elect na mga senador ay medyo marami-rami ho tayo diyan mga kabaitaan. At sila po ay may karapatan na sasabihin nila na huwag na ituloy yan. Kaya pala malakas yung loob ni Attorney o Senador Marcoleta na dadaan sa butas ng karayom yung mga gusto hong ipagpatuloy
itong impeachment ni Sara Duterte dahil po alam na alam ni Attorney Senador Marcoleta kung anong magiging kahihinatnan ng impeachment nito sa pagbukas ng 20th Congress, mga kabalitaan. Kaya heto po, panoorin natin kung ano po ba yung mga impormasyon na makukuha natin dito sa programa ho ng Net25. Yung impeachment po no na idinigin na po diyan po sa Senado pagpasok po ng 20th Congress. Yung preparasyon po, kayo ho ba naniniwala ba kayo magkakaroon pa rin ba ng impeachment trial? At dahil po sa nangyaring yung eleksyon, no, maganda po yung naging kumbaga naging 5 ang nahalal na alam po naman natin talaga ay pro Duterte. Tapos po si Robin Padilla. The numbers, do you think there will still be an impeachment trial or this is going to be dead in the water? June 2, malalaman natin kung ano magiging kilos ng Senado. Kasi kausap ko yung mga ibang senador, hindi nila alam eh. Yung mga incumbent, hindi nila alam, hindi sila nasasabihan. Wala silang caucus, wala silang ganon. So, hindi, pagka nagkukwentuhan kami, nag-uusap kami, sinasabi nila, hindi nila alam kung anong plano. So, makikita natin yan. Pero in the meantime, ako, ibang klase yung problema nakikita ko eh, na hindi nasisilip ng iba eh. Meron dalawang conflicting rules eh. Okay. Doon sa Senate rules at saka sa impeachment rules eh. Which are? Oo. Ang impeachment rules kasi sinasabi that once the impeachment is taken up, or the impeachment court is constituted as one, then kailangan tapusin yung the impeachment trial must end. Although I mean to the end, ganun, ano? Ito namang Senate rules, which emanates from the Constitution. Ang Senate emanates from the Constitution. Ang sinasabi ng Constitution din, oras na nag-adjourn sine die ang Senado, lahat ng business doon patay. Kaya nga without day, kaya nga sine die, Latin for without day. Dahil wala na. Lahat ng i-refile mo lahat ng committee report, lahat ng mga batas na hindi nyo naipasa, i-refile nyo ulit lahat yun. Kahit nga napasa nyo na third reading, hindi na pirmahan ng Presidente, bumalik sa inyo, babalik ulit ninyo yun from scratch. Ganun ang sinasabi ng Senate rules, which is a part of the Constitution. So, anong dapat sundin? Impeachment rules ba? Ang problema, the impeachment rules emanate from the Senate rules. And the Senate rules emanate from the Constitution. Bakit ko nasasabi yun? Ako po author ng impeachment rules eh. So, naalala niyo nung kay Justice Corona. Ako chairman ng Committee of Rules eh. Ng Committee on Rules ko. Yun yung sinulat ko na ginagamit namin as impeachment rules. So ngayon, alin dun? The issue being, Ang problema lang ho, yung kay Justice Corona, ay bandang huli ay napatunayan pala na na-impeach yata nila to si Corona, sino nakakaalam, correct me if I'm wrong, at bandang huli ho ay napatunayan na wala palang sala itong si Justice Corona, mga kabalitaan. Kaya ngayon, medyo masino po sila ngayon, paggawa at pagbigay ho ng desisyon patungkol ho dito sa impeachment, mga kabalitaan. Susundin. Oo. The issue being, Tito Sen, kung maitatawid itong impeachment complaint initiated during the 19th Congress, whether or not legally maaring itawid ito into the 20th Congress. Is that the issue here? Yes, kung sasabihin ng Senado ngayon, ng 19th Congress, kung sasabihin nila pagdating ng June 13, pag-adjourn sine die ng Senado, sasabihin nila na yung impeachment court ay iba. It's not a legislative body. Sasabihin ng iba yan. So, ano mangyayari? I-carry over sa 20th Congress. So, the 20th Congress can decide. Kapag doon, may bagong 12. Although, yung iba ay kasama. Okay. So, may bagong 12 sa 20th Congress. So may desisyon pala talaga itong si Marcoleta na pwedeng ituloy, pwedeng hindi. Kaya kaso nga lang, nanindigan itong si Congressman Senador Marcoleta na hindi na talaga itutuloy ito, yung impeachment. So may laban ho pala dito si Senador Marcoleta, mga kabalitaan. Tama pa rin doon sa 19th Congress. May mga tatlong galing sa 19th Congress, electionist. Pero the thing is, their term ends June 13 ng tanghali. So panibagong term itong papasukan nila. So they're part of the new 12 of 20th Congress. So Tito Sen, sino po ang magde-decide? If there are two rules na pagpipilian, na sabi mo nga, very confusing, whether it's the impeachment rules or yung Senate rules, sino po ang magbe-break ng tie? Sino magsasabi? Ito ba yung sa Supreme Court na kailangan maglabas na po ang Supreme Court ng desisyon kung ano ba talaga ang gagawin? Pwede rin. Pero ako, tingin ko, yung 20th Congress ang maganda mag-decide. Di ba? Nako, kabahan na ho dito si Tamba, mga kabaitan, na ditong Makabayan Block. Kasi nga, may chance pa at may karapatan din pala na makapag-decide yung 20th Congress na mga bagong halal na senador at yung mga senador-elect. So, magandang laban ho ito at depende na ho sa rason
kung sino ho talaga ang mananalo ho dito, mananaig ho sa reasoning power na lalabas ho, lalo na pag si Senador Marcolita makikipagdebate. Nako, kinakain niya po yung bawat pahina ng batas patungkol ho dito, mga kabayan. Malamang wala hong ano. At saka si Bam Aquino po ay tumatanaw ho ng utang na loob nito kay sino ba yun? Kay Tatay Digong Duterte. Maari ho yan. Pero si Kiko Pangilinan, alam na ho natin yan, mga kabalitaan. Among the senators na, di ba? Yung mga Kasi we were bago. thinking na yung mismong legal team ni VP Sara can take it up sa Supreme Court, di ba? Oh. Dahil kasi ngayon... Pwede rin. Opo. Pwede. It's open kasi justiciable yung issue. So pwede dalhin sa Supreme Court. Pero kung walang nagpipetition, wala naman nagdadala, we leave it to the 20th Congress to decide. Wow, But- remains to be seen. Oo. May follow-up Yeah. question po doon, Tito Sen, is so you think magpo-prosper po itong impeachment trial? It's not dead in the water. Kasi marami po nagsasabi, nako, wala na, VP Sara has the numbers. Parang, it's a futile exercise, no? Because wala, hindi naman siya mako-convict, ma-acquit siya. So bakit pa po natin ipapahaba pa at magkakaroon pa ng trial? Well, hindi ko naman maalis sa kaisipan ng ibang tao mag-isip ng gano'n. No? Pero sa akin kasi, I'm hoping for the best, which is, dapat bigyan nila huwag nilang pag-isipan yung mga senador agad na ganito, si Pro Duterte ito, Pro Marcos ito. Hinalal ng tao yan, dapat impartial sila eh. So they decide with impartiality. Sana gano'n, ano? But siyempre, kanya-kanya pananaw yan. Ang pananaw nila, wala mangyayari dahil marami yung ganito. Hindi natin masasabi yung Malamang ho talaga, mga kabayan, ay sasabihin talaga na hindi ho ito matutuloy. At hindi talaga ito matutuloy pag kaharap na ho ng 20th Congress ng mga senador natin sa patungkol ho dito sa usaping impeachment, mga kabayan. Kasi numbers game to, mga kabayan. Ay sigurado na ho tayo dyan. At hoping na magwawagi ho talaga tayo at nasa atin yung larong ito at lamang ho tayo dito, mga kabayan. Ganun lamang ho yan kasimple. Pero itong problema hong kinaharap ngayon dyan sa COMELEC, mga kabataan, nako, delikado. Kasi nga, hinubaran ho dito tinanggalan ng maskara ni Attorney Topacio itong si George Garcia. Pero bago pa po ang lahat, mga kabataan, dito muna tayo. Itong magandang balita, mga kabataan, dahil nga po, parang pinag-uusapan ho ngayon tungkol sa liderato ng Kamara na kung saan po ay nabubuhay yung pangalan ni Representative Pulong Duterte. At ito naman po yung gustong mangyari talaga ni VP Sara Duterte. Ang tanong ho dyan, makakalusot at makukuha ba yung boto ng ilang mga tungrisistang buhaya na papabor ho at boboto kay Congressman Pulong Duterte? Malamang medyo mahirapan ho tayo dito. Pero pag nakalusot ho tayo dito, mga kabataan, mas dodoblehin na ho ang magiging dago ko sa buhay ni Tambaluslos. Kasi nga, Speaker of the House pa nga lang, akala mo umaasa parang presidente, gumaganon-ganon sa labas, di ba? Hindi na talaga to karespe-respeto ang taong ito. Kahit ano pa niyang gagawing pakaway-kaway sa mga taong bayan, mga kapitan. Dahil alam na ho Alam na ho, hindi na may tatago na kurap ho itong administrasyon ni Tamba. At si Tamba nga ang may hawak sa pera dyan at itong si Saldico ayon pa ni VP Sara Duterte. So pakinggan natin kung anong update dito, mga kabalitan. Posible kaya ang tunggaliang Martin Romualdez at Pulong Duterte bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo? Sabi ni Vice President Sara Duterte na pag-usapan nila ng kapatid na si third-termer Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang liderato ng Kamara. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng speaker, then kunin mo yung minority. Wala akong candidate for speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate President. Pero tiwala ang mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez na mananatili siya sa pwesto. Sabi ni Deputy Speaker JJ Suarez, meron ng 240 na bagong halal na kongresista ang pumirma sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Kung titignan natin sa numero at bilang pa lang, sigurado na po tayo na magpapatuloy si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker ng Kongreso sa susunod na 3 taon. We're very confident with the support na pinakita ng mga partido. Ang mga gawin talaga nila yung lahat na magpapaiwan at mananatili itong si Romualdez dyan sa mayabang kapulungan. Dahil nga po, unang-una, itong si George Garcia, mga kabalitan, alam nyo na po na ito pala'y abogado ho ni Bonget. Ngayon, inappoint ni Bonget na magiging COMELEC chairman dyan. So kaya pala,
itong si Cardema ay nung sinampahan na ito ng impeachment diyan sa Kamara, itong si Bongit ay parang hindi yata tinanggap ng Solicitor General nila. So ngayon, parang mas maganda na rin at blessing in disguise ito. Timing na timing ito dahil papasok na yung 20th Congress. Kaso nga lang mga kabataan, andyan pa rin si George Garcia ang nagiging sagabalo dahil sinuspendeho itong Duterte Youth Party List. Duterte Youth Party List kung saan nakakuha ho ng mahigit 2 milyong boto. Pangalawa ho sa Akbayan. Ngayon ang tanong ho dyan, ba't ba ganun? Takot ba si George Garcia na matuloy yung impeachment complaint na hawak-hawak ang mga dokumento nitong si Ronald Cardema, mga kabaitaan? At talagang sinisikap talaga ng Kamara na mapanatili ho nila itong si Bongit, itong si Tamba dyan para mapigilan yung impeachment at hindi nila gustong makalusot ito sa Kamara. Yun po ang laro ho niyan ngayon mga kabaitan. Kaya medyo tagilid tayo dyan sa Duterte Youth Party List. Sana magkaroon ho ng tamang desisyon yung COMELEC at makaupo at maproklama na itong Duterte Youth Party List mga kabaitaan. Kasi nga yung laro ngayon sa Bongit administration diyan sa Tamba administration sa Mayabang Kapulungan, walang pagkakaiba ho sa Malacanang. Kasi nga po, takot ho sila pag nawala ho sila sa pwesto, mauungkat po kung ano yung mga sikreto, kababalaghan, kabalastugan na ginawa nila diyan at baka naman siguro babalikan sila kaya sila ay nagkakaisa ho yung sigurado ho yung mga nagkakaisang mga 200 na sinasabi ni Bonjing dito, itong si Suarez ay malamang ho nakatanggap talaga ito. Ito yung mga nakatanggap ho ng ayuda kuno, tapos ewan ko lang kung napamudmud ba ng tama ho ito at ibigay ba lahat yung pera o baka may natira pa, baka may kickback so ito mga kabaitaan. So malamang, at sila po talaga ang mangyayari niyan, didikit parang lintaho yung mga 200 na mga congressman na susuporta kay Tamba. Dahil po, ayaw rin ho nilang makulong para ho sila ay madipensahan ni Tamba mga kabalitaan. Anyway, hindi natin tatapusin ho yan dito. At itong si Attorney Topacio, ito maganda yung balita. Kasi tinanggalan ho ng maskara itong si George Garcia at alam na ho ng karamihan kung ano ang pagkatao ho nito bilang abogado, bilang chairman ng Commission on Election mga kabalitaan. Dito natin malalaman. Kaya pala, pag may nagsasalita against sa kanila, gaya na lang ni Attorney Respicio, ay pinakakasuhan. Gustong i-disbar. At yung pagiging CPA accountant nito mga kabalitaan, gusto ring tanggalan ng lisensya. Ito pala yung dahilan. Ito, pakinggan natin si Attorney Topacio. I've always said it was a bad idea na yung abogado ng Pangulo ang i-appoint bilang chairman ng COMELEC. Bakit? Because we lawyers, alam ni Attorney Harold yan, we are bound by a certain set of principles, one of which is conflict of interest. You cannot go against a client even after the lawyer-client relationship has ended. That's the bedrock principle. Sagrado po sa mga abogado yan. Paano si George Garcia? He was very active as an election lawyer. Ang dami niya naging kliyente, not only the president. How is he going to deal with the situation when a former client goes before the Commission on Elections, which he heads? Kahit mag-inhibit na siya, sabihin natin mag-recuse siya sa proceedings, there will always be a cloud. Number 2, yung mga actuations po ng ating COMELEC, sad to say, do not inspire confidence. Hindi lamang yung Duterte Youth, alam na natin, kung nandoon naman po sa petition at nasabi na ni Chairman, yung lack of due process. Kasi nasa Omnibus Election Code, totoo naman po, you can suspend a proclamation. But only when evidence is strong. Pag sinabi mong suspended ang proclamation when evidence of guilt is strong, you have to state the law violated and the facts that led you to conclude that evidence of guilt is strong. That is an integral part of the due process clause of the Constitution. You have to be informed. The law must inform you, it must hear you before it condemns you. Dito walang hearing. And the suspension is not even based on strong evidence as provided for in the law. It is based on serious allegations. Allegations. Sinabi na ng ating Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. Serious allegations? Are you effing kidding me?
Etong kasama natin sa SMNI, sinabi ko, oy, rapist ito. Is that not a serious allegation? Nasaan ang proof ko? Oh, ito, mamamatay tao ito, murderer. That is a serious allegation. Where is my proof? Ibig mo sabihin, he will have to face the consequences of the allegation just because it is serious? Plus, yung equal protection clause, persons similarly situated must be similarly treated. Di ba yung sa Akbayan, Gabriela? Serious allegations, recruitment para sa insurgency movement, armed insurgency kasi government, pinapatay na pulis sa sundalo, nagre-recruit ka, pati yung recruit na papatay. Hindi mo maseryoso yun? O bakit hindi suspend? The allegations are serious and the allegations were made by agencies of the government such as the NTF-ELCAC and the Office of the Solicitor General. Di ba maseryoso yun? Suspend mo rin, di ba? O. Yan ang nangyayari. Aside from Duterte Youth, ang daming kapwitan na ginagawa ng ating COMELEC. Ito na lang. Ito, prime example. This good-looking guy beside me. He was ranting and raving about a defect in the process. Yung pagkonekta ng counting machine. Anong ginawa? Instead of addressing the concern, pinagdidimanda. Yung ba attitude ng COMELEC? Kinasuhan, pinadidisbar, pinatatanggal as a certified public accountant. O, pinapadisqualify pa. Pero, yung sinasabi niyang problema na dapat huwag i-connecta, sinunod ng COMELEC, di ba? Sinunod. O, anong problema mo, Mr. Garcia? Susundin mo, ba't dinimanda mo? Tama naman pala. That is an explicit admission that he was right. Why is he facing charges? Why is he facing disqualification based on alleged fake news? O bakit ganun? O, ito pa ha. Kita nyo kung anong double standard ng COMELEC. Sa Negros Oriental, si Janice Negamo, sapagkat kaalyado ng gobyerno, di ba? Saan ka nakakita? Iniimbestigahan ng Department of Justice yung murder ng asawa. Dapat quasi-judicial yung stand ng DOJ pag preliminary investigation. Iimbitahin mo sa party sa Malacanang yung widow, kasama yung presidente. Ang presidente, alter ego niya yung DOJ. O, paano mong papafine si Tebes na walang probable cause? Nakikihalubilo ka doon sa complainant. Etong, Negros Oriental, baka hindi nyo alam, pero hindi ina-adoption na ng COMELEC. Si Janice Negamo, mayor ng Pamplona, nasa 1st District. Tumakbo siyang congressman ng 2nd District. We all know that before you can run for Congress in a district, you have to be a resident there for at least 1 year. Paano yung mayor ng bayan na nasa 1st District, residente ng 2nd District? O di ba? Ibig mo sabihin, hindi siya residente ng 1st District. Paano siya naging mayor doon? Wala siya ron. May disqualification, inaksyonan ba? Wala. Yun, obvious. Factual. The facts are not disputed. Dinisqualify ba? Hindi. O. Di ba? Yan ang problema sa COMELEC. In closing, the COMELEC should be the agency of the government which was elevated to a constitutional level. Kaya nga impeachable lang yan . May independent, 7-year term. Hindi pwedeng tanggalin. Elevated to the rank of a constitutional body in order for it to be able to accurately ascertain the will of the people. The will of the people. Because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. The COMELEC cannot substitute its discretion for the will of the people. Hindi pwedeng sila nagsasabi ng will. 2 milyon, hindi mo po proklama. Oh, nanalo, Vice Mayor, will of the people, di mo po proklama. Hindi pwede yun. The spring cannot rise higher than the source. Ang source ng power ng COMELEC is the sovereign will. When you become the obstacle to implementing the sovereign will, ikaw na ang may problema. Hindi na yung taong bayan. So this should serve as a wake-up call to the COMELEC, including the call of the President para mag-resign yung gabinete. I am still skeptical about that move, actually, kung talagang sincere. Actually, there is such a credibility gap between the President now and the people na kapag sinabi ni Pangulong Marcos, ngayon ay Biyernes, baka i-fact-check mo pa sa Google. Ganon katindi ang credibility gap ng Pangulo. Tignan natin kung sinong i-retain niya. Tignan natin kung yung mga weaponized na agencies like the Department of Justice, blatant. Yan Department of Justice, na-normalize na yan ang warrantless arrest. Hindi lang kay Pangulong Duterte. Abuse of the implementation of a search warrant sa Kingdom of Jesus Christ. Doon sa Teves, Cassandra Leong, inamin in a case that we have. Kino-cross-examine ko yung NBI agent, inamin niya. Walang warrant, walang kopyang warrant, walang pinakitang warrant. Nag-obey sila sa order ng direktor na arestihin si Cassandra Leong at i-detain ng 5 araw sa NBI without a warrant issued by a court. Ang hawak nila yung detention order ng House of Representatives, in which case it should have been turned over immediately to the House. Anong dahilan nila? Wala doon mapag-turn over. 5 araw, walang tao sa House of Representatives, hindi mo ma-turn over yung tao. That's arbitrary detention, that's a criminal offense. Pero normal na. Tignan natin kung i-retain nila
si Boying Remulla na ginawang blunt weapon ng administrasyon for the persecution of its political enemies. Tingnan natin. Depende sa i-retain ng Pangulo, makikita natin yung kanyang sincerity. Tingnan natin kung ma-retain si Larry Gaton, the Presidential Advisor for Poverty Alleviation, under whose watch self-rated hunger and self-rated poverty soared to record highs. Tingnan natin. Tingnan natin kung ma-retain nyo sa agriculture. Na nakakandaloko-loko yung supply ng basic commodity, which is rice. Tignan natin kung sinong re-retain, kung sinong hindi. Then, we will pass judgment. At pag hindi pa naayos ng Pangulo ito na naman, baka last opportunity na niya to regain whatever shred of credibility he has left. Whatever prestige the Marcos name has left. Tignan natin kung kakayanin niya. I give him the benefit of the doubt, but I doubt the benefit. Thank you. Ngayon, nakakatakot yung babalaho itong si Atty. Topacio laban kay Bonget, mga kabalitaan. Mantakin niyo po, mga kabalitaan. Di ba? Sino ba yung hindi pa na-proclaim dyan? Itong Duterte Youth. Itong si Vice Mayor-elect, sino ba yan? Si Respicio. At itong may kaso pala itong, hindi na inaksyonan yung kaso at complaint ng diyan sa Negros Oriental sa 2nd District yata, na kung saan ay tumakbo pala itong congressman, itong si Mayor Digamo Janice, na hindi naman usakop ng distritong kanyang tinatakbuhan, mga kabaitan. At nanalo pa ito, mga kabaitan, na hindi ho inaksyonan ni Garcia. So, ano bang ibig sabihin nito? May tinatakpan ho. May kinakampihan ho, mga kabaitan. Kalyado yan ni Bonget si Janice, mga kabaitan. At itong si Cardema ay gustong mag-file ng impeachment complaint laban kay Bonget, binara ho at hindi ho pinuklima para hindi na siguro ito makakagalaw para magsampa ng kaso. Ngayon, ito namang si Bonjing Suarez ay pinagmamayabang niya pa yung 200 na mga congressmen na pumirma ho para sa pagpapakita ng suporta kay Tamba. Ay sigurado ho, yun po ay malaking perang natatanggap na naman, mga kabalitaan. Ganun ho kaswapang, ganun ho kawalang hiya, at ganon ho katarantado itong mga nasa posisyon ho ngayon na ugaling demonyo, mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po ito ating video presentation, mga kabalitaan, huwag kalimutan mag-subscribe na ho, kahit pindutin ang notification bell. Buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at suhestyon. Lalo na po, paliguan ng maraming likes. I-share nyo na din po, mga kabalitaan. Huwag niyo pong escape yung ads na inyong mapapanood sa videong ito. Pasalamatan muna natin si Boss Romeo de los Reyes, Ma'am Rosana Concepcion at Elijah TV na laging hong tumambay dito sa ating munting bahay. Join na ho kayo. Pinutin ang join button dyan at dire-diretso na ho tayo dyan, mga kabalitaan. At si Ma'am Ana Santos, laging nakikiusap po sa inyo na share nyo at subscribe. Salamat to sa walang sawang pagsuporta ho sa ating munting bahay, Ma'am Ana Santos. And si Boss Toby, and of course si Mami Rose, salamat ho. At sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan, dahil sabi nyo po, napapasayo ko kayo. At sa bagay na yun ay talagang napapasaya nyo rin po ako, Mami Rose, dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. At hindi ako nagkamali, parang bedridden niya yata itong si Mami Rose, no? Na senior citizen na. At masaya lang ho siya na pag tayo ay pinapanood, mga kabalitaan. At bago tayo magdabos, mga kabalitaan, di natin makakalimutan, sila po yung ating makabagong bayani ng ating bansa, overseas Filipino workers, at of course yung mga Pilipino dyan sa The Hague, Netherlands, na hindi ho natatapos at hindi ho napapagod sa kakabantay ho at kahihintay sa paglabas ni Tatay Digong Duterte. At sana po yung bagong viewers natin na umabot ho ng 200, sabi pa nga ni algorithm. So maraming salamat. Welcome ho sa ating munting bahay, mga kabalitaan. Kabisayan ng Mindanao, Luzon, saan mang lupalop nating mundo, basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para sa inyo. Sa ating pagbabalik sa mga presko at komprehensibo mga balita at informasyon na ilalahad na naman ho natin dito, mga kabalitaan. At kita-kits tayo maya-maya, magbabalik ho tayo. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.